Pero just in case lang, sir, na pumabor, not in favor of the admin, yung decision ng Supreme Court, meron po ba tayong contingency? No. Meron ba tayong contingency? No. Wala siyang contingency, Bo. We shut down everything. We shut down everything. That's the plan. If the Duterte succeeds, the plan is to shut down everything. So kung hindi dumating yung sweldo on time, patay kuryente, patay tubig, sara pinto, walang lalabas. Ayan. Yung mismong statement ni BBM patungkol sa budget, kasi nagsalita na siya na naman, at yung kanyang sagot, putang ina, mali-mali na naman. O eto, natin. Ayan. Diyos mio. O eto na. Pakinggan natin kung gaano kagaling itong presidente nating pinakamalupit, ha? O ayan, pakinggan natin. At kayo na po ang bahalang humusga kung gaano ba to katanga. Okay? Sige, pasok. Tila pinambabala raw ang kontrobersya tungkol sa 2025 national budget para patumbahin ang gobyerno at ituloy ang destabilisasyon. Yan ang duda ni Pangulong Bongbong Marcos. Anak ng tinapay. Putang ina niyan. Alinaw ha? Ang sabi ni Presidente Duterte, may problema po tayo doon sa BICAM. Yung pinirmahan po ni Bongbong Marcos, bagamat konstitusyonal, ay depektibo. Kaya dapat po hindi po ma-implement yung batas na yon. Dahil nga batas na ang GAA, mga bossing, kaya pumunta sila sa Supreme Court. At ang basihan nila ng pagiging depektibo nung BICAM is yung pag-amin ni Kimbo na may mga blanco sa BICAM report. Na inamin din ni Castro, na inamin din ni Raul Manuel, na inamin ni Amy Marcos, na inamin po ni Bato de la Rosa, mga bossing. Ayan. Napakarami pong nagpatunay na blanco po yung BICAM report. Hindi nga GAA ang problema, pero dahil nga sa ang problema ay nagsimula sa magic ng BICAM committee, defective or depektibo po yung inyong GAA. Yun ang inirereklamo. At kapag ang isang administrasyon ay hindi pa po nakakapagpasa ng batas patungkol sa budget para sa kasalukuyang taon, meron po bang contingency plan? Meron pong contingency plan in place. Ano yung contingency plan? Kung ano yung budget nung nakaraan, yun muna yung i-implement habang hindi pa nagagawang batas etong budget ngayon. Nangyari na ba yan? Ang alam ko nangyari na yan noon eh. Ang alam ko nangyari na yan nung panahon ni Duterte. Ang dami niyang vinivito doon sa budget kasi nga ang dami niyang nakikitang mali. At naglaps na pero dinidinig pa rin at hindi pa rin pinipirmahan dahil nga marami pang mga dapat baguhin. So kapag gaganon kasi mga bossing, automatic yung parang ikaw, halimbawa, paano kung wala kang sweldo? So anong gagawin mo? Hindi na kayo kakain. May contingency plan ka. Ano yung contingency plan mo? Mangungutang muna ako kay kumpare. Mangungutang muna ako kay kumare. Total, na-delay lang naman pero sure na lalabas yan. Yun yung mga contingency plan. Ano pa ba? May ipon naman ako sa bangko, kukunin ko muna yung ipon ko sa bangko para makakain ng pamilya ko. Ganon mga bossing ang isang tatay ng tahanan. Tingnan ninyo kung anong sagot nito ni Bongbong Marcos kung sakaling etong ating budget ay ideklara ng Supreme Court as defective at ipawalang bisa niya at ipaulit yung paggawa ng budget sa mga taga Kongreso at Senado. Tinan niyo ang sagot niya. Nasa frontline balitang yan si Maricela Lili. Ang mga kumukwestiyon sa 2025 national budget ay yung mga gusto raw na matigil ang operasyon ng gobyerno. I guess that's what they want. They want the government to cease working.
So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Pero wala yung sinabi niyang shutdown. Okay? Mamaya na yon. Papakita natin yon. Pero sinabi niya dito, sir, sabi nung reporter, sir, papaano po yun kung mag-succeed po yung kanilang reklamo sa Supreme Court? Alam mo sagot niya? Eddie, we will shut down the government. Shut down the government? Do you have contingency plan? Yun ang tanong. Ang sabi niya, no. No contingency plan. We shut down the government. Tapos, ito na yung sinasabi niya na biglang, yun naman ang gusto nila eh. Tanga! Sinabi ba ni Duterte yun ever doon sa kanilang mga interviews, sa kanilang mga pronouncement that gusto nilang i-shut down yung gobyerno mo? Are they inciting itong mga tao na to rebel? To fight you? Ang ini-incite nila dito is tayong lahat bilang budget natin yan, magreklamo tayo. Ito yung nangyari. Kailangan humingi tayo sa kanila ng accountability at ng transparency. Alamin natin pare-pareho bakit blanco yung BICAM. Sinabi niya ba GAA? Hindi naman. Sinabi niya ba na may kasalanan ka? Hindi naman. Bakit parang may kasalanan ka? Yung mukha mo, tuyot na. Bakit parang may kasalanan ka? Bakit parang Bongbong Marcos may iniilagang ka? Tsaka bakit parang may itinatago ka? Ikaw bang pinuno nitong kabulastugan na to? Yun bang nag-fill in the blanks dyan sa BICAM? Ikaw? Kasi as far as I know, never na mention ni Presidente Duterte yung pangalan mo, lalong-lalo na yung GAA. Ang sinasabi lang nila, yung pinirmahan mo, defective. Kasi nga, yung BICAM report, blanco. Yun yung pinapaintindi sa'yo, BBM. Ano bang kalyo meron ka? Tapos tatanungin ka kung may contingency plan ka. Lumabas, walang contingency plan. At ang plano niya, when it happens, we shut down. Putang ina. Anong klase kang tatay ng tahanan? Na-delay yung sweldo mo. Anong gagawin mo sa pamilya mo? Hindi mo papakainin? Wala kang gagawin as in, shutdown ng bahay na to. Wala pa akong sweldo, putang ina, isara nyo ang bintana, isara nyo ang pinto, walang lalabas. Mamatay tayo sa gutom, mga putang ina nyo. Ganun? Hindi ba dapat na-delay ang sweldo ko? Ikaw, putang ina, hindi ka naman pilay, mamalimos ka muna. Ikaw na magaling kang kumanta, kunin mo yung gitara mo, ang hilig mo naman mag-video, kay putang ina, kumanta-kanta ka muna sa palengke, tas magdala ka ng basket. Ba sakaling ikaw naman, putay na kang asawa kita, puro ka kamaritesan, napakadaldal mo. Oh, bakit hindi mo gamitin yung kadaldalan mo, mangutang ka ron sa tindahan? Total, kachismisa mo naman lagi yung tindera ron. Utangan mo muna para may makain tayo. Hindi ba dapat ganun, meron kang gagawing paraan para makaraos kayo? Putang ina siya, hindi. No, shutdown tayo kapag nangyari yan. Putang ina, parang tinatakot niya yung mamamayan na itong ginagawa nila Duterte, ang magiging output nito, isa-shutdown yung gobyerno natin. Shutdown, as in shutdown. Yun sinabi niya So, ba't ganun, Bongbong? Ang punto rito, if ever, ito Bongbong, ganito ka kagunggong ganito ka katanga If ever na ito ay mapapatunayan na at sasabihin ng Supreme Court na depektibo ito at ipapawalang bisa niya ito, sila ay pinakakataas-taasang hukuman na may parehas na kapangyarihan ng isang opisina natin bilang executive. Pag sinabi nila na depektibo yan, putang ina, kailangan imbestigahan natin. Alamin natin kung sino sa Congress at sa Senate yung may kasalanan kung bakit putang ina depektibo tong pinapirmahan nila sa akin. Dapat ganun, Bongbong, ikaw mismo ang maglilid ng investigation considering putay na ikaw ang head of state at niloko ka noong BICAM unless putang ina may alam ka. Unless ikaw nag-utos sa kanila. Unless ikaw talaga ang leader netong money heist na ito, itong budget heist na ito.
Kaya ka ganyan sumagot. Kasi kung ako hindi ko kasalanan at wala akong alam talaga dyan, unang-una kong gagawin, putangina, hindi ako papayag, diloloko nyo taong bayan. Pera ng taong bayan yan, tapos putangina, niloloko nyo yung mga pinapipirmahan nyo sa akin. Ganun dapat ang una kong gagawin, pero hindi. Iba ang trip neto ni Bongbong. Putangina, bad trip. ginagawa. Galing mismo yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Parte raw ng planong destabilisasyon ng gobyerno ang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema. Hindi dinidestabilize yung gobyerno. Kaya sila nagsumbong sa Supreme Court para yung corruption, putangina, yung corruption, mahinto. Mahinto yung corruption kasi according to, ito ay papakita ko sa inyo, according to Drilon, yan daw po ang pinaka-corrupt na budget na nakita niya sa buong tanang buhay niya. So para matigil yung corruption na 2025 budget, dahil minagic nga yan, kaya sila humihingi ng saklolo sa Supreme Court, ihinto po ninyo yung batas na pinirmahan para maimbestigahan po natin sino po talaga yung kawatan, sino yung nagano dyan. Kasi mahirap po yan na yung budget na pinirma ng presidente natin, magic. Hindi naintindihan ni Bongbong Marcos talaga, ang kupad ng utak mo talaga. Para ideklarang unconstitutional ang 2025 national budget. Ayon kay PBBM, wala silang contingency plan sakaling katigan ng Korte Suprema ang petisyon ng dating... Eto na yon yung tinanong. Meron ka bang contingency plan kapag nangyari itong kinatigan ng Supreme Court? Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez at ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Pero kumpiyansa ang Pangulo na wala silang nilabag na batas. Cousin Maynard tells me that Hindi yan ang tanong kanina. Tong TV5, putay na nyo, chinachap-chap nyo yung interview ni Bongbong, ha? Hindi nyo nilalagay dito yung totoong sinabi niya na shut down, ha? Sinabi niya yun. We will shut down the government. We do not have a contingency plan. Puta, kaya naman pala. Wala siyang contingency plan, mga bossing. Wala siyang plan B. Plan A lang. Kaya naman pala, pag bumabagyo, putang ina, wala siyang plano. Kasi ultimong dito sa issue na to, wala siyang contingency plan. Wala siyang plan. Ako, pag nagplano ako, may plan A, main plan, may plan B, plan C, plan D. If ever na talagang magkakomplikasyon, may plan E pa ako. Pero ito, Presidente ng Bayang Pilipinas, ang buhay natin at pang-araw-araw ay nakasalalay sa kanya, wala siyang plano. Inamin niya yun. I have no contingency plan. I will shut down this government. Putangina, antindi. we are on a solid footing in terms of constitutionality. Bongbong kasi naman, putang ina kasi, ayan ang sinasabi ko sa hindi ka nakikinig eh. Kung ano, putak, lagi kasi kayong, lagi kayong lutang eh. Constitutional po yung pagpirma nyo sa GAA, trabaho nyo po yun bilang presidente. At tiningnan nyo po yung 4,000 plus kanyo, 4,000 plus na pages kanyo, chinek ninyo, wala kayo kamong nakita doon na blanco. Wala ngang problema doon, Bongbong Marcos. Ang problema po yung GAA kung saan nanggaling yung inyong yung BICAM report kung saan nanggaling yung inyong GAA, yun po yung mali. Therefore, yung pinirmahan nyo ay depektibo. Hindi ikaw ang may kasalanan nun kasi kahit bali-baligtarin mo yung GAA, wala ngang blanco ron. So yes, constitutional yon. Kaya lang depektibo yung sistema, proseso na ginamit doon sa budget na pinirmahan mo at yun po ang inirereklamo ng grupo ni Duterte. Hindi ikaw, hindi yung opisina mo, kung hindi yung pinirmahan mo. And yes, sir, tinigtigan mo isa-isa, may walang blanco doon. No doubt. Wala kang ang pagkukulang, pero bakit kahul ka ng kahul? Bakit ka pa sumasagot? Hindi na nga kailangang ipaliwanag on your end. Actually, ang dapat nyo lang gawin is
Kausapin itong Congress and Senate, alamin, imbestigahan kung sino ang nag-fill in the blanks unless ikaw ang pinuno talaga niyan. I don't know why they bothered to file that because napakahirap ng kanilang assertion. Why they hindi mo alam why they bothered to. Tangina, ang linaw-linaw nung kanilang petisyon, nung kanilang prayers. Ang linaw-linaw ng paliwanag. Blanco ang GAA, mali. Blanco ang BICAM report na pinirmahan nila at hindi nila alam sino nag-fill in the blanks at hindi nila alam saan nagka-fill in the blanks. Yun po, sir, ang problema. Hindi nga yung budget mo. Pinakakansila lang nila yung batas na pinirma kasi pinirmahan mo na yun, batas na yun, kaya nga sila tumakbo na sa Supreme Court. Kasi ang batas yung GAA. Yun pong BICAM report, hindi pa po yun batas. Okay, hindi pa yun batas. Kaya hindi nila pwedeng ireklamo yun sa GAA. Pero on the basis of what happened sa BICAM, kaya po nila pinapa-cancel yung GAA of 2025. And being the President of the Philippines, dapat meron kang contingency plan doon. Bilang leader, kailangan meron kang plan B, plan C, plan D, plan E. It clearly doesn't. Well, anyway, it's not for me to make the argument. Dagdag pa ng Pangulo, wala ngang blankong item sa 2025 national budget. Tangina, paulit-ulit si Bongbong. Tanga talaga, no? Wala daw blanco. Wala talaga. Hindi nga yun ang issue. Wala ngang blanco, Bongbong. Putang ina, gaano ba kakapal yung bungo mo para hindi mo maintindihan to? Hindi ikaw ang problema, BICAM. Wala talagang blanco sa pinirmahan mo. Kasi nga, yung blanco sa BICAM, minagic na nila, kaya nagkaroon na ng numero nung pinirmahan mo. Ano ba naman to si Bongbong, presidente ng Pilipinas, hindi marunong umintindi? Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in part. Ang yabang-yabang pa nito, ni-review daw niya, inanalyze daw niya, 4,200 plus na pages. Wala daw siyang nakitang blanco. Ni-review mo, inanalyze mo, ba't nagre-reklamo si Remulla na yung budget niya mali? Ito yung pinagkasunduan nyo, yung pinirmahan mo, mali. So pinagmamalaki mo na chinek mo yung 4,000 pero hindi mo na check na mali yung budget na allocated para kay Remulla sa DILG. Tangina, conflicting yung sinasabi mo sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid mo. Binisto ka na ni Remulla. Ang pangako nyo ganito, ang ibinigay nyo mas maliit, mas mababa. At saka dapat, isa pang ipaliwanag mo, BBM. Yung sa opisina mo na 5 billion na dinagdag, okay yon kasi meron tayong ASEAN Summit yata ngayon taon. Pero dapat yung 100% increase ng Congress, putang ina, chinek mo pala yung 4,000 na pages. Sana nakita mo na nadagdagan ng 100% yung budget ng Congress from the original request ng budget. Ba't wala kang dun? Bakit wala kang make tungkol dun? Paano mo sasagutin yun na pinirmahan mo, inapprove mo yung isang bagay na putang ina, dapat kina-question mo, wait. Bakit nadagdag 16 billion lang yung nire-request nyo? Bakit naging 30 plus billion na tong budget nyo sa after ng BICAM? Anong gagawin nyo rito sa additional? Dalawang Congress ba yung pamumunuan nyo? Dapat yun ang kasi sabi mo, chinek mo 4,000. Nahuhuli ka sa kasinungalingan mo Chine-check mo pero hindi mo na check na may corruption. Na nadagdagan yung budget ng Senate ng 1 billion, nadagdagan yung Congress ng 17 billion. More than 100% yung nadagdag sa budget nila. Paano mo ngayon sasagutin yun? Kung ako nandyan, sir, wait. You did check 4,000 pages? Did you check the budget of Congress? Why did it double? From the request to the law that you signed, bakit na doble? Yun ang dapat mong sagutin, BBM, dahil mong pinagsasabi. Parts vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. Tuwan-tuwa ka pa sa kabubuan mo, mga abogado yung kausap. Punta mo walang tumatawa sa'yo. It is not a joke, Bongbong. These lawyers that you are talking to, dyan sa yata yan IBP, Integrated Bar of the Philippines. Ito mga kinakausap mo, matalino to, matalino sa'yo ito. Di mo mabubola to.
Alam nila, yung bicameral report, yun ang may problema, hindi yung GAA, hindi yung pinirmahan mo. Sinabi mo pa yan dyan, di ka nahihiya, puros mga abogado yan. Kin yan pagdating sa mga detalye. The issue is the BICAM report, not the GAA. Kahit tumambling-tumbling ka, yes, walang blanco sa GAA, pero may questionable sa GAA na pinirmahan mo. Ano yun? Dumoble yung budget ng Congress. Putang ina, ba't ka pumayag? Ni-review at binasa raw ni PBBM ang mahigit 4,000 pahina ng 2025 General Appropriation. Binasa niya yung 4,000, nakita niya na yung dumoble budget ng Congress, di siya umimik. Nakita niya na nakulang yung budget ng mga ahensya ng gobyerno mula dun sa mga ipinangako niya. So, hindi rin siya umimik. Anong klaseng checking yan, Bongbong? Hindi porket tiningnan mo, chinek mo. Pinagsasasabi mo, kung chinek mo talaga yan na bisto mo na corrupt itong ano na to, budget na to. Sino may sabi na corrupt? Ayan kalinaw-linaw. Alyado niyo yan ngayon. Sa buong buhay daw niya. Sabi nila, corrupt din daw to. Mantakin mo, ang isang corrupt na tao nagsasabi na ito yung pinaka-corrupt. Putangin na, ganun kayo kademonyo. Act, pero hindi niya raw makita ang tinutukoy na blank items. I'm convinced that Tanga talaga, no? they simply do not exist because it is not allowed to exist. Putang ina. Mantakin mo, ang dahil mong kausap na abogado, binobola mo, tinotalk shit mo. Alam nila yun. And Duterte highlighted that. Walang problema sa GAA. Even yung aking interview kay Ungab, sinasabi niya, the problem is with the BICAM. At tinanong ko si Ungab, Sir, did it happen during your time when you were the appropriations chief noong panahon ni Pinoy and panahon ni Duterte? Sabi niya, never. It did not happen during my time. Ngayon lang. Sinabi yan ng Pangulo sa harap mismo ng justices ng Supreme Court. Matatandaan na nabanggit ni PBBM noon na nagsisinungaling. Nakita mo yung mga mukha ng justices, Bongbong, puta, alam nila. Even the Makati Business Club, nagre-reklamo na sa inyo. Pumondo sa inyo yan, MBC, nagre-reklamo na kasi kayo na lang daw yumayaman. Pucha, delikado kayo talaga. Konti na lang. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos niyang sabihing invalid ang 2025 budget dahil sa umano'y blankong items. Nagbabalita mula sa O, di ba? Putang ina kasi itong TV5, isa ring mokong ito Pero gusto kong ipakita sa inyo, mga bossing. Ayan, gusto ko ipakita sa inyo, mga bossing, yung yung interview niya dyan sa TV5 na sinabi niya yung shutdown. Ito para lang makita nyo. Ayan, mga bossing, ha? Tingnan nyo maigi, pakinggan ninyo at intindihin nyo sinasabi ng gunggong na presidente nyo. Sir, on budget lang po, sir. Yes. May we have your reaction dun sa pinay lang po na challenge before the Supreme Court ni former ES Vic Rodriguez. What do you think of this, sir? Unconstitutional daw yung GAA. Well, that's Again, unconstitutional yung gago rin kasi talaga tong putang inang mga media na to. Bobo din talaga Bobo talaga tong mga media. Bakit? Dapat ang tanong, kasi dyan na nila, putang ina, nilambat ka na nila noon, BBM Nilambat ka na nila noon. Sabi nila, ano masasabi mo? Sabi ni Duterte, may blanco daw yung GAA. Diba? Nagalit kay kagad. Fake news. Ganun kayo kagad. Nilambat ka na, putang ina, nalambat ka na naman. Ikaw yung isda na nahuli, pinakawalan na, dahil napakapangit, putang ina, pumasok ka na naman sa lambat. Inutil ka talaga. Ang tanong nitong reporter, Sir, mayroon pong final na petisyon sa Supreme Court na sinasabing depektibo daw po yung GAA. Anong sasagot mo? Ay maganda nga, 'di ba? Kung ako 'yun, ay maganda nga na maihasampa ito sa korte para malaman natin from the court, sila kasi yung expert sa batas, kung talaga bang unconstitutional etong GAA. Again, yung pinirmahan ko kompleto. Ngayon, ang sinasabi nila Duterte at nila Vic Rodriguez, yung BICAM report ang may problema. Kaya, gusto ko rin malaman from our senators and Congress, ginawa nyo ba yung binibintang sa inyo?
Kasi kung ginawa nyo yung binibintang sa inyo, putay na dapat talaga magka-leche-leche kayo. Pero kung hindi, abay dapat ipaliwanag nyo yan para hindi nagkakaroon ng gulo. Kasi ako gusto ko rin malaman kung depektibo ba talaga yung pinirmahan ko o hindi. Unless nga ikaw yung doon, pinuno nila. Unless ikaw talaga yung kriminal doon at nag-utos sa kanila para pirmahan nila yung kahit blanco. Kasi sinasagot mo yung hindi ka naman dapat sumagot. Di ba? Anong tanong sa'yo? Depektibo daw yung GAA. Bakit depektibo? Dahil sa BICAM? Well, gusto ko ring malaman. Maganda yung pagpa-file nila ng kaso. Para at least, kung halimbawa, malaman natin unconstitutional to, di good. Good. Okay tayo. Tayo? Plan B tayo. Ganun. Plan B tayo. Makikipagtulungan tayo kala Duterte kung ano yung pwede nating gawin. Putsangin na. At saka itong mga congressman, mga senador na gumawa ng magic, putangin na nitong mga to. Hahabulin natin lahat yan. Di ba dapat ganun? Hindi. I've read some of the filing, the complaint. Well, the Solzhen, of course, will be the ones who will argue for the government. He tells me, Solzhen Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality. I don't know why they bothered to file that because napakahirap ng kanilang assertion. Ayun, again they bothered to file that kasi po pera namin yan. Pera ng taong bayan yan. Pera ng mga Pilipino yan. That's why they bothered to file it. Nanakawin yung pera ng taong bayan eh. Minamagic yung pera ng taong bayan. Kaya po nila final. Yun po malinaw. Hindi yan dahil kupal ka, wala kang silbi, hindi yun ganun. Pero dahil pera ito ng mga Pilipino. Yun po yun, sir. Walang politika dito. Pera to ng mga Pilipino. Gustong nakawin. Kaya nila pinaihinto yung budget na yan dahil depektibo. It clearly doesn't. Well, anyway, it's not for me to make the argument. We'll let the Solzhen make the argument before the Supreme Court, and we're very confident that our case is strong. Pero just in case lang, sir, na pumabor, not in favor of the admin, yung decision ng Supreme Court, meron po ba tayong contingency? No. Meron ba tayong contingency? No. Wala siyang contingency, Bo. We shut down everything. We shut down everything. That's the plan. If the Duterte succeeds, the plan is to shut down everything. So kung hindi dumating yung sweldo on time, patay kuryente, patay tubig, sara pinto, walang lalabas.